Ang extraordinary rendition kasi mayroong extraterritoriality na factor. So generally, ang mga batas natin pagdating sa criminal laws, territorial. Kung ano yung nangyari dito when elements of the crime were committed here. Plus, lumalabas sa jurisdiction natin kapag extraordinary rendition, yung pagkakakilala ng intention na yon. Iba kasi yung intention ng kidnapping dun sa intention ng extraordinary rendition. There is an intent na mag-evade ang gobyerno or state agents dun sa kanilang obligation na dalhin sa hukuman at ipanagot sa sarili nating batas yung nasa sakdal. Yung pagdililipat sila sa ibang jurisdiction, may factor ng hugas kamay. May factor na to take them out of the territorial jurisdiction dahil worried kayo sa public opinion or worried kayo na dito hindi ganong kadali gawin yung gusto nilang gawin. So para sa akin, maganda yon, kikilalanin natin yung intention na yon. Yung intention sa hugas kamay, yung intention na at the possibility rin na politicized yung ganitong klaseng pagkuha sa isang nasasakdal. Ngayon, bumusilak na naman yung issue dahil naglabas ng medical examiner's report. So, they should have understood na may oras para sa pananahimik. Para may oras din na kailangan ng punuin yung vacuum na naiiwan dun sa pananahimik. There is a time that you have to absolutely explain. Otherwise, kung rumagsa ang mga rumors, ang chismis na hindi exactly totoo, wala silang ibang maipagbibintang. People will fill up the information gap. Natin ma'am itong issue kasi pinagdedebatehan, fake news ba o hindi, no? Patungkol dito sa pagkaka-involved sa pangalan po ni First Lady Liza Marcos dito nga po sa pagkakamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Ano po ang nakikita niyo po dito, ma'am? Ano po bang alam niyo po sa patakaran doon po sa Amerika pagdating po sa pag-iimbestiga? Ini-expose ba nila kung sino yung kanilang iniimbestigahan na pwedeng ang isang ordinaryong citizen na manghingi doon ng kopya at malalaman kung sino yung kanilang iniimbestigahan or yung facts lang kung ano yung sino yung mga namatay, attorney, considering open pa yung case po, attorney? Okay. Binasa ko yung policy manual ng Beverly Hills Police Department at ilan sa mga batas sa California. Ang general rule is kapag investigative, lalo na ongoing, ito ay protected pa, hindi sila nire-require na i-disclose ito. However, may certain information na required. Halimbawa, that yung activities ng police department that they responded to a call, kung ano yung purpose ng response ng call na yon. So basic information, hindi nila kailangan i-disclose, for example, yung iniimbestigahan nilang tao and so on. In this case, mayroon din po silang policy on media releases. Kung ano at nakalagay doon sa batas, maliwanag, na maaari pang i-restrict even further yung nire-release na information to the media. Opo, so kumbaga, doon sa inilabas po na exclusive na balita ng isang network, yung sa Net25, wala po kayong nakikitang mali doon at kumbaga, factual lang, yung time, kung ano yung what, when, where, how, yun lang yung pwede ipakita. Pero yung possible involved, no? Kung sino yung mga iniimbestiga, kasi iniimbestigahan pa sila, hindi pa ma-conclude na hindi talaga kasama doon sa iniimbestigahan ang mga involved na lumulutang ngayon na pangalan na sinasabing nasangkot na nga doon, attorney. Okay, ganito. Ina-assume ko muna na walang fake news, walang ganyan, no? I-assume muna natin ang good faith. Kasi sa batas, when a person says something, when the document is presented, the first assumption is regular yon, tama yon, nagsasabi ng totoo. So proceeding from that,
mayroong isang version na kinuha yung isang network at to be fair, talagang nag-request sila. And then there was an earlier one that was also requested. So mayroon mga consistencies, no? Consistencies in format and so on. Dito, pero magkaiba yung content nila. In particular, dun sa isang paragraph na nagtutukoy ng suspected cause of death at kung sino yung mga tao na subjected to questioning. Ngayon, kung i-assume natin na parehong dokumento ay issued in good faith, received and presented in good faith, at pareho po silang totoo, consistent pa rin. Dahil it is possible na ang nire-release na information to the media is far more restricted than those that could have been given to, let's say, a member of the entourage, a member, law office na may nire-represent, doon sa, it could be that they were being released to other investigators, to the prosecutors, and so on. So in this case, ina-assume natin, there's no, by the way, neither document na pinipresenta o kinumpara dito ay maaaring tawagin na police report. Although, siguro for convenience, hindi naman din po mali sa layman. Ang binigay dito online is information. Ang sinasabi doon sa kasulatan ay in-explain nila na hindi sila obligated na imaglabas ng comprehensive or ng police report. But this is the information na maaari nilang ilabas. So ito ay mga bahagi ng report, if any, or dun sa nakuha na nila from the investigator na they are allowed under existing California law at under their policy na maaaring ibigay sa kung sino man ang humingi. Posibleng may difference between the one that was secured by media and the one that was earlier secured. Di natin alam kung sinong kumuha nun because may possibility na mas restricted yung information na binigay doon sa media. Okay? Now, these are all presumptions. Hindi ko sinasabing factual na ito. We're just basing these conclusions doon sa evaluation natin ng existing law and policy in that area. Opo, sa tingin niyo po, sapat na yung naging paliwanag through Yusek Claire Castro dito po sa side ng First Lady. Kung meron ba o walang kaugnayan or papel si Lam dito nga po sa nangyari po, Attorney? Kung titignan ninyo ang transcription nung kanyang explanation, wala naman po siyang sinasabing walang kinalaman ang unang ginang. Wala siyang sinasabi na wala doon ang unang ginang. Ang sinasabi lang niya ay yung alleged report ay peke. Walang ganon. So, mostly nakakonsentrate yung kanyang pahayag o yung kanyang sagot sa katanungan doon sa document na di umano'y ipinost ni former Ambassador Bobby Tiglao. Opo, at isa pa sa lalo pang nagpaugong dito sa legitimacy ng issue na ito po, no? Yung papel ni Lam dahil nga hindi kasama siya sa biyahe ng Pangulo doon sa Amerika. Kaya na-connecta ito ng mga observer na baka nga merong nangyari kasi bakit hindi siya pupunta halos lahat ng biyahe, especially dyan sa Amerika. Alam naman natin, very New Yorker siya. Pero ito ba, ano bang basa po ninyo dito, Attorney? Siyempre magkukomento ang mga tao. Tama yung observation ninyo that karamihan sa mga foreign trip ng ating Pangulo ay kasama siya. Hindi lang sa US but all over the world ay sumasama talaga siya. So unusual na hindi. Tapos of course unusual din kasi US ito at tila may meeting between the President and the President of the United States. Alam din po natin that may umiikot na balita, we cannot confirm this, but may umiikot na balita that she really wanted to set a meeting with between the two presidents. Kumbaga, she was
very vocal na gusto niya itong mangyari. So for her not to be there, ay natural may magkukomento dyan. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ano ang dating sa inyo, ma'am, ng manner ng pagsagot po ng Palace Press Briefer? Marami nagsasabi kasi na napak-polarizing ng uri ng mga pagsagot. Ma'am, you're in the business of communications. Ano masasabi po nyo dito? Well, ito naman talaga ang style ni Undersecretary Claire Castro ever since, no? Hindi naman siya nagbabago. Medyo, if anything, nagiging mas partisan yung kanyang pagsasalita. Of course, kapuna-puna kasi ikaw ay nagsasalita para sa palasyo, ang palasyo ay dapat para sa tao. So, yung mga polarizing na speech, may lugar naman siya sa politika. Pero hindi parating ginagamit kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon para sa kapakanan ng taong bayan. That being said, mapupuna din natin na hindi, yung press briefing na yon ay hindi nakatalaga para dun sa explanation na binigay niya. May nagtanong sa media tungkol dito. Rumarag sa yung issue sa social media. So parang, ay by the way, tatanungin ng reporter. I mean, alam naman natin na may mga ganyang klaseng strategiya kapag nagmamanage ka ng isang press briefing. Minsan-minsan, at alam naman natin, this happens in administration, may mga tanim-tanong dyan na para, by the way, biglang magtatanong ang media. So, convenient ito sa kanila na ay biglang natanong para mayroon siyang papel na sagutin. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya spokesperson ng unang ginang. Siya po ay taga-brief ng media on behalf of the palace. So, kumbaga, nabigyan ng dahilan para sagutin niya yon at surprise, meron siyang presentation ng dokumento. So, but in truth, the First Lady, kailangan magtalaga siya ng sarili niyang tao para magsalita para sa kanya. Bukod pa dyan, kung sakasakali magkamali o may lumabas na iba pang balita na pinabubulaanan yung mga sinabi ni Undersecretary Claire Castro, mayroong plausible deniability ang unang ginang sa mga sinabi dito. Maaari niyang sabihin, but I never said that I wasn't there, or I never said this, or I never said anything about the report. So, maaari din siyang makaiwas sa posibleng maging liability kung mayroon siyang sabihin. That should prove, kumbaga, unwise, considering marami na nga ang usap-usapan tungkol sa kanyang mga activities. Pero papansinin mo ang mga nagtatanong, ma'am, na mga media, pinagtatawan na lang mga sagot niya eh. Napansin ko may mga ngiti, oo, may ganon. Unusual kasi yung style niya, kumbaga, as compared to other, how do you call this? Well, dati ang nag-briefing was si Daphne Osenia, who of course mostly introduced lang yung mga cabinet secretaries who would conduct the briefing. Before that, myself, so iba rin naman po yung style. Before that, under the Duterte administration, we had Fox Harry, you had Attorney Salvador Panelo, iba rin yung mga style. Pero this one, medyo kakaiba nga. We can only conclude na yan po ang gusto ng Malacanang. Mukhang hindi naman siya napapagsabihan eh. Mukhang para sa Malacanang at sa kanyang mga boss, okay naman yung kanyang ginagawa. Pero ayaw niyo ni Attorney Topacio na siya po yung mag-resign bilang Palace Press Briefer. Sayang raw kasi ang lap trip. Attorney, ikaw may very pamuro doon. entertaining kasi. Napaka-entertaining naman din kasi. Pero kung ako ay kanyang boss, I would have taken note of yung mga komento na ganyan at mapapaisip ako, ito ba, is it still working? Kumbaga, kung ano man ang strategiya nila, is it still working? Kailangan ini-evaluate din po nila yan. Pero pag Duterte issues, matindi. Ang grabe ang pag-expound sa mga paliwanag. At makabanat kay VP Sara, ako ano din, todo din. In fact, nag-umpisa nga ito, di ba, na napuna niya yung sinabi ni VP Sara tungkol sa lumaragsangan na issue
dito sa may namatay na asawa ng Deputy Social Secretary ng Office of the President. So, ito ay public matter, public interest issue. So, hindi naman nakakagulat na magbabanggit ang ating Vice Presidente tungkol doon. At nag-ooperate siya on what information is available. Hindi ba parati natin sinasabi, kapag may kakulangan ng impormasyon, somebody will come along and fill it up. So dahil hindi nagsasalita at hindi nagre-react ang palasyo, kahit ang dami ng lumalabas at Marso pa ito nangyari, ngayon bumusilak na naman yung issue dahil naglabas ng medical examiner's report. So they should have understood na may oras para sa pananahimik, para may oras din na kailangan ng punuin yung vacuum na naiiwan dun sa pananahimik. There is a time that you have to absolutely explain. Otherwise, kung rumagsa ang mga rumors, ang chismis na hindi exactly totoo, wala silang ibang maipagbibintang. People will fill up the information gap. Very challenging, ma'am, no? Ang PCO, may bago na namang secretary. Mahirap bang didepensa o ibenta ang ganitong uri ng administrasyon? Sa larangan po ng pagpapabot ng impormasyon sa publiko, lalo na ang mga government arm ng mga stasyon o ng mga ng mga sangay ng pamahalaan gaya ng PCO. Sa totoo, very powerful ang PCO dahil meron kang sarili mong media assets. May PTV ka, may IBC ka, may Radyo Pilipinas. You have FM, at least 2 channels on FM radio. Meron kang PNA. So, ang dami. Tapos, kontrolado mo halos yung information that the government puts out. May PIA pa, which gives the information to all the information officers all over the country. So, ang dami mong media assets. Kung maganda ka gumamit ng iyong judicious yung management mo doon sa news and information, kayang-kaya na makontrol or at least hindi matatalo sa naratiba ang gobyerno. All of the assets are there and they are available. Kailangan lang marunong ka mag-manage ng information nyo. Every time dapat tinitignan mo, ito ba ay tama, ito ba ay are we giving the public enough information para sa kanilang kapakanan so that they can make informed decisions. So halimbawa, yung pag-explain ng mga bagong tax laws, yung mga issues of the day, controversies na lumilitaw about government officials, these must be addressed immediately. Hindi yung uunahin mo yung tatahimik ka, salubungin mo. Pero in every instance, kailangan i-evaluate yan. Hindi ako actually, iniisip ko na si Sec Dave kabago-bago ay ito yung hinaharap niya ngayon. So, hindi ako nagugulat na tila pinakiusap niya ang Pangulo na matanggal lahat or at least magbigay ng courtesy resignations lahat ng mga political appointees. Mahirap mag-manage ng information network kung hindi tao mo yung nakapaligid sa'yo. So, I don't envy him. Maraming kailangan trabahong gawin si Sec Dave. Opo, ma'am, isa pa po sa issue ng information gap, no, na nagdudulot po ng galit, no, paghihimutok ng taong bayan at ng netizens. Ito pong balita na yung savings sa bangko ay may 20% tax na. Pero at the end pala, may information gap dahil ang totoong istorya pala nito, attorney, ay hindi pala dahil ang buwis ay papataw lamang sa kinikitang interest mula sa deposits at hindi sa buong halaga ng pera na nakaimpok sa bangko. Pero the damage has been done. Maraming galit na ngayon, ma'am, sa issue na yan. Imagine, pababasa mo yung quote card na nasasabi, ang ipon mo sa bangko, kakaltasan o bubuwisan ng 20%. Anong masasabi mo, ma'am? Isa na naman po itong information gap sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Totoo yan. In any instance na mayroong pinag-uusapan na buwis, kailangan bago pa i-announce, armado na kayo o lahat ng mga media assets ninyo ay armado na nung basic na facts. So dito, ang lumabas na balita ay itatax ang savings. So, okay, tama kayo na ang itatax dito ay yung interest earned on those savings. Halimbawa, yung mga naka-time deposit. So,
unfortunately, kulang pa rin yun. Matagal na pong tinatax ang ating savings. Yun nga lang, may mas mababang tax rate kapag ang maturity ng iyong deposit, like we're talking about money market accounts and the like. So kung ang maturity niya noon ay more than 5 years, walang tax dun sa interest earned. So dati, pag mahaba yung duration, wala siyang taxes. Ngayon, tapos pag 4 to 5 years, 5%, pagka 3 to 4 years, 12%, tapos pag 3 years or less, yun yung 20%. Sa foreign currency deposits naman, may 15% na tax na nakapataw dyan. Ang ginawa lang nila is tinandardize nila para lahat, kahit yung mga long-term na deposits o yung matagal yung maturity date, ay 20% lahat yan. It's still an increase in taxes. Pero ang tinatarget nila yung mga long-term maturity rates. So yun, uli, ang laki nga ng damage, iniisip ng mga tao na hindi tuloy nagkakaroon ng incentive na mag-save ang mga tao and makakaapekto ito sa investments in the future. Pati yung mga local investments, yung yung borrowing sa mga bangko, yung availability ng mga pondo para mahiram sa bangko at magamit sa negosyo ay maaapektuhan din. So pinabayaan nila ito ng ilang araw. So ito, galit na yung mga tao. Ngayon lang lumalabas sa balita na the taxation is on the interest earned at standardization lang siya, walang dagdag. Opo, ma'am. Isa pa, ang mga pinag-uusapan natin, ma'am, ay ano pa lang, communication side o communications business. Pagkakaiba ng mga pahayag ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito pa, sinabi ni MMDA Chairman Artes na Dolomite Beach raw ay may epekto sa mga pagbaha sa Metro Manila. But, sabi naman ng DENR, walang kinalaman yung nasabing proyekto sa mga pagbaha. Ano ba ang Dolomite Beach? Yan po yung pangunahing proyekto ng DENR na nagpapakita na kaya palang linisin yung mga beachside kung meron talagang political will sa ilalim ng Duterte administration. Parang pag lahat Duterte, ma'am, masama. Ang Marcos lang, mabuti. Ma'am. Okay, bago magpatuloy, yung sasagot ko kanina, comment ko lang ng konti. Mayroong dagdag na taxes dun sa sa interest earned, pero kasi dati graduated. So ngayon standardized na yung taxes. Okay, Dolomite Beach. Dito naman po, tama, medyo nagka-confusion yata, hindi nakapag-usap ang DENR at saka tila ang MMDA ba yun, tungkol dito sa cost ng flooding dun sa area. Medyo, syempre naiinis ang mga tao dahil parang tina-target ang mga proyekto ng ating dating Pangulo. And you know that mataas pa rin ang appreciation ng taong bayan pagdating sa mga Duterte at yung appreciation for the Duterte governance ng 2016 to 2022. So, isang major project ang Dolomite Beach na hanggang ngayon very fond pa rin ang mga tao tungkol sa area na yon kasi naipapakita na pwede pala, nakiklean up pala. Matagal na yung Supreme Court decision na nag-uutos sa gobyerno na kailangan nang i-undertake ang clean up ng Manila Bay for future generations. Ito ay isa doon sa mga significant na environmental decisions ng Korte Suprema. Ngayon, para sabihin na yung Dolomite Beach yung nagkakos ng flooding, medyo disinformation. I don't think intended naman yata ni Chairman, pero gayon pa man, yun yung epekto, nagiging disinformation. Ang sinasabi niya was relating primarily doon sa paglilinis ng tubig bago ito lumabas sa Manila Bay. Dahil daw lumaki yung output ng sewerage na kailangan linisin bago siya lumabas into Manila Bay, nagkakaroon ng backlog and therefore nagkakaroon ng flooding. Yun ang sinabi ni Chairman Artes. Ngayon, pinabulaanan ng DENR kasi the impression given was yung Dolomite Beach mismo ang nakakos ng flooding and not exactly the filtration system. So makikita nyo, bago kasi nilagay yung Dolomite Beach na yan, for Manila Bay to be maintained na malinis yung tubig, kailangan sinisiguro na yung raw sewerage, dati kasi may malaking exit point ang sewerage dyan malapit sa Manila Yacht Club.
And that is raw sewerage nanggagaling sa mga restaurants, nanggagaling sa mga dati sa mga hotels and other residences in the area. Ngayon, yung mga hotels at saka major establishments, nire-require na sila ng sarili nilang cleaning system para malinis yung tubig, yung wastewater nila. So, kailangan may wastewater plan sila at may wastewater system. Hindi maayos yung pag-enforce nito. So during the Duterte years, in-ensure nila na yung mga establishments at yung mga naglalabas ng wastewater from their establishments and from residences or hotels in the area ay kailangan malinis. That way, hindi na overload yung remaining filtration system na dinagdag ng gobyerno doon sa area. So hindi ko alam kung saan dito nagkakaroon ng failure. But the failure, according to the MMDA, is still with the sewerage treatment and not with the beach itself. In other words, nung nilagay ang beach, hindi yan nag-cause ng displacement para tumaas ang tubig. Mabagal yung daloy nung pag-exit ng tubig kasi sinisiguro dapat natin na malinis ang tubig before it empties into Manila Bay. So yes, nagka-problema sila sa information dito. Information again, ma'am. Si Pangulong Duterte nauugnay na naman sa issue na missing sa Bungeros. Eto na naman, Duterte na naman. Parang wala nang ibang balita, ano? So, after his term as president, siya pa rin ang headline. Ang galing. So, yan ang lasting legacy. So dito, missing sa Bungeros, meron na naman tayong nag-press conference, I understand si DOJ Secretary at sinabi na may mga na-recover na mga buto in the place where their star witness allegedly pointed. So sabi nila, malamang yun kasi yung mga buto na na-recover dun sa area na yun is where it was supposed to be. 2 sako daw yun at 2 sako ng buhangin, 2 sako daw ng mga buto. Now, unfortunately, bago ito nangyari, mayroong mga pinakita na mga sako na may mga buto na ni-retrieve ang Coast Guard doon sa area na yon sa Taal. So, mayroong mga nakakita and syempre, a cursory examination, may mga observations. Number 1, walang mga skulls. Okay? Number 2, sabi ng isang dalubhasa na parang masyadong dense para maging human bone. So, yung bare observation pa lang na yun, hindi nila kaagad sinagot or hindi sila kaagad naglabas ng clarificatory statement. So ngayon, bumaragsa nauna yung mga ganong klaseng observation. So now, mataas ang suspicion tungkol dito sa ano ba talaga ang na-retrieve dito. According rin dun sa press briefing, mga ribs yung na-recover. So without a forensic examination, nag-press conference na kagad ang DOJ Secretary. Unfortunately, ang ating DOJ Secretary hindi kadalubhasa sa forensics. Sa forensic examination, dapat ang press conference should have been conducted after the testing had already been done. So ngayon, mataas na naman ang suspicion kasi nagkakaroon kaagad ng conclusion yung gobyerno na kulang pa ang scientific evidence para magturo. Hindi pa nila siguro or sigurado na ito ay human na remains. Sinasabi na nila na most likely ito yung mga missing sa Bungeros. Ang laki ng information gap dyan. O ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, communications pa rin ma'am. Ano ang tingin nyo ang messaging na pinaabot nito sa taong bayan na ang topic ngayon ng pamilya Duterte sa ICC ay cremation? Paghahanda sakalang may mangyari sa kanya habang nasa kamay ng mga dayuhan. And he's 80 plus years old. Tapos sinabi ni VP Sara, matindi ang ipinayat, matindi ang loss of appetite niya. Pero ngayon, ang taong bayan, araw-araw ay nakaabang sa kanya lagi sa labas ng International Criminal Court. And anong ugnayan nito, ma'am, sa values natin bilang mga Pilipino? Well, mayroong pending na interim release siya. So, mahalagang impormasyon yung kanyang health situation. So, hindi tayo nagtataka kung bakit yan ang usapan.
Ngunit tama kayo, considering yung advanced age niya at yung state of health niya, plus yung laki, yung drastic lifestyle change, alam natin na apektado ang ating dating Pangulo. Considering na, like we said, mahalaga siya sa taong bayan, mahalaga pa rin si dating Pangulo, and he is still fondly thought of and appreciated ng marami sa mga mamamayan. Marami ng mga surveys na hindi talaga pumapalya and consistent yung kanya sa appreciation pa rin sa kanya. Tila ang ginagawa ng gobyerno is having the opposite effect. Imbis na masiraan ang dating Pangulo, tumataas ang simpatiya. Kung isama natin yung health concerns niya at yung fact na pumapayat siya and talking about his demise, medyo maraming apektado dito. So, it might deepen yung resentment ng mga tao sa gobyernong nagpakulong sa kanya. So, kung ako ang nakaupo sa Malacanang, anywhere there, kailangan pag-isipan nila ng matagal at malalim kung gusto pa rin nilang parang tila sila ang tumitindig bilang prosecutor ni PRD. Hindi makakalimutan yung ganitong actions at ini-interpret ito as oppressive at marahas. Hindi ito mabilis makakalimutan kasi si PRD hindi ganong kadali na makakalimutan. Opo, ma'am, Sedmar Polit ito. Napapanahon na ba or kailangan pa ba na i-criminalize yung extraordinary rendition? Ito po'y naging panukala po ngayon ni Senador Amy Marcos, no? Pinangalan pa nga niya kay former President Rodrigo Duterte yung panukalang batas. Or meron ng existing tayo na batas na pwedeng gamitin like kidnapping po? Ang extraordinary rendition kasi mayroong extraterritoriality na factor. So generally, ang mga batas natin pagdating sa criminal laws, territorial. Kung ano yung nangyari dito when elements of the crime were committed here. Plus, lumalabas sa jurisdiction natin kapag extraordinary rendition, yung pagkakakilala ng intention na yon. Iba kasi yung intention ng kidnapping dun sa intention ng extraordinary rendition. There is an intent na mag-evade ang gobyerno or state agents dun sa kanilang obligation na dalhin sa hukuman at ipanagot sa sarili nating batas yung nasa sakdal. Yung pagdililipat sila sa ibang jurisdiction, may factor ng hugas kamay. May factor na to take them out of the territorial jurisdiction dahil worried kayo sa public opinion or worried kayo na dito hindi ganong kadali gawin yung gusto nilang gawin. So para sa akin, maganda yon, kikilalanin natin yung intention na yon. Yung intention sa hugas kamay, yung intention na at the possibility rin na politicized yung ganitong klaseng pagkuha sa isang nasasakdal. Sa Estados Unidos, legal ito, no? Pero ang kaibahan lang ata sa tingin ko, sa kanila, talagang tauhan nila. Persa nila yung kukuha doon sa kanilang mismong target. Yung nangyari po kay PRRD, tauhan ng gobyerno mismo yung padala doon sa dating Pangulo, doon po sa ICC. So, kakaibang kaso po ito, attorney. Oo. Mas ma-appreciate mo yung cruelty dito Kasi bukod sa hinatid ng state forces, Pilipinas, the state acting on its own behalf. Kumbaga yung Estado, walang kawala dito ang ating Pangulo at ang mga ahente na nagdala sa kanya kay PRD sa Estados Unidos. Bukod pa dito, dinala siya sa pre-trial pa lang. Normally, nakukulong pala ang nasa sakdal during trial. Nakukulong ka lang pag pre-trial pag naipakita mo na may factors like continuing yung mga krimen na ginagawa, may
capability siya na maka-apekto sa mga witnesses o sa ebidensya. So in this case, hindi pa talaga need na ma-detain siya. Hinatid siya ng Pilipinas at hiningi natin ang detention niya. That's how cruel they are. That's how cruel this state is. So, yes, kakaiba yan. Ang US, sila yung, kumbaga, gusto nilang makuha yung tao, they try to come here and get that person. Pero tayo, hindi na natin inintay na hiningi sa atin yung nasa sakdal. Hinatid natin at a time na hindi pa nga siya required na i-detain. Ganun kasama. So, if there is any way na maa-address natin to, I'm all for it. Unfortunately nga, ang criminal laws natin, hindi ito retroactive. So, they will apply to future actions. Yun nga lang, it will also make a strong statement sa ICC na kinikilala natin itong ginawa kay PRD so that if it wasn't a crime before, we are making it a crime now dahil kinikilala natin how cruel their actions were. Opo, and tayo, pag merong ang gobyerno natin, pag merong mga nagigipit or mga Pinoy na involved or na nakakasuhan, maharap sa mga kaso sa ibang bansa, kumbaga tinutulungan agad natin, no? At kahit na nga convicted pinapauwi pa nga dito para dito magsilbi. Pero kakaiba po itong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo pa ang mismong naghatid, yung gobyerno pa mismo yung naghatid doon sa ICC. At isa yan sa mga naging laman ng paliwanag nitong panukala o resolusyon nitong si Senador Cayetano. Ang sabi nga niya dito sa isa sa kanyang mga explanation doon sa kanyang inihain na magkaroon ng interim release, sabi dito, whereas the third pillar of Philippine foreign policy mandates the state to protect the rights and promote the welfare and interest of Filipino overseas. Di ba parang minsan naitanong ito sa palasyo kung handa bang makipag-ugnayan ang gobyerno sa ICC. Pero yun nga, parang binabaliwala lang nila. Pero Pilipino po ito na nandoon pero walang support mula sa ating gobyerno. Ang alam natin, itong si Senador Cayetano, dati na ring DFA Secretary po, Attorney. Wala talaga akong masabi dyan sa mga ganyan. But yes, kumbaga, it is time na, ang nakikita ko kasi dito is nag-galvanize na tayo, nare-realize natin yung gravity ng ginawa kay PRD, ha? It's not just the delivery, it's the fact that the Philippine government is actively assisting in the prosecution of a citizen na hindi ginagawa ito sa buong mundo. Kahit yung mga bayan na kinikilala nila na may ginawa yung liderato nila na sa kanilang bansa, hindi nila isinusuko yon. Come and get them, parang ganon. So yung confluence ng mga actions na ginagawa ng ating mga opisyales ay nakikita ko finally nagre-respond tayo. Because in the Senate, marami ng kakampi si PRD. Diba? Maraming nakikita na natin na they can galvanize and they can create some kind of action as against yung ginagawa ng executive. So yung paglalahad ng ganitong klaseng mga proposed legislation, resolutions, and so on, ay para rin matabla yung ginagawa ng executive. Kasi yung ginagawa ng executive, parang imprimatur sila na tama, naniniwala kami na tama kayo, dapat i-prosecute itong taong ito. So dito naman sa mga manifestations na ginagawa na ng ilang mga senador natin, pinapakita nila na no, the government or the state is not united. We do not speak with a single voice doon sa mga aksyon ng Marcos administration. Hindi sang-ayon ang ibang sangay ng ating gobyerno.
In other words, they cannot rely on the acts of the executive to be the voice of the entire Philippine state. So, gusto ko yung development na yan, na meron ng humihindi doon sa acts ng executive. Opo. Dito naman po sa kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President, kung saan kamakailan lang ay inilabas yung report or pahayag ng COA, no? Yung balita, yung unmodified opinion sa loob ng nakalipas na 3 taon. So 3 magkakasunod ito, na ito yung kumbaga parang pinakamataas na grado, walang nakikita, maganda ang lahat, no? Pero mayroon pa rin pahayag ang palasyo, though parang hindi sila consistent kasi sinasabi nila ang presidente, ang sa amin is ipinauubayan na sa Senado ang patungkol sa impeachment kasi nakatutok daw ang presidente sa kanyang trabaho ngayon. Nasa kamay na ng Senado yan. Pero nung naibalita ito na sa 3 sunod-sunod na pagkakataon, nagkomento na hindi ibig sabihin daw na may ganitong klase ng dokumento, tama na. Pero gaano ba kahalaga po itong mga dokumento na ito para mawala yung agam-agam kung mali o tama ba ang paggastos o may mali sa paggastos dun sa pera, especially dito po sa OVP, na ito yung laging ipinupukol ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte po, Attorney? So, ang sinasabi nila is, hindi daw ganun kumbaga, yung sinasabi ng COA na unmodified ang kanilang opinion doon sa, kumbaga, sa reporting ng Office of the Vice President. Ang sinasabi nila, form lang yan, tama yung pagka-report, nagbabalanse yung libro. So, but it doesn't mean anything daw. Yun ang sinasabi nila. And yet, last year and the year before that, sinasabi nila na unmodified din po ang opinion ng COA dun sa Office of the President. So, pag sila nagsasabi na ang Office of the President unmodified or ang opinion, particularly pagdating dun sa paggastos ng confidential funds ng Pangulo, nilalabas nila at proud na proud sila. But if the Vice President says the exact same thing, ay may babato sila. So nakikita natin na hindi nga sila consistent sa kanilang komunikasyon, so they need to get their act together on that one. Yung unmodified opinion is still a worthy achievement on the part of the Office of the Vice President. Kasi nga, balanse ang libro. And particularly, we're talking about 2024. Walang major issues on the 2024 budget or on the 2024 budget na sinasabi ang COA. Of course, may mga pending na issues which we expect will be eventually resolved. But on the reporting of the OVP, hindi nila talaga mababatikos because tama yung kanilang reporting. So, kahit ano pang sabihin nila, they try to diminish it, she still gets a good grade. So, ang gagawin natin dapat, abangan natin. Pagka lumabas na unmodified din yun sa Office of the President, subukan nilang magyabang para pwede na nating maibalik ito. Ang tingin ko, hindi dapat natin masyadong pinapansin yung mga ganyan kasi unang-una, wala na It's very cheap. It's a cheap shot. Yung mga tipong, unmodified, baliwala naman yan Ano bang tawag doon? Parang sour graping ba? Na wala nang mabatikos, ida-downplay na lang yung achievement. So pag sila na ngayon mag-claim yan, tignan natin. Anong klaseng gobyerno po merong ganyan, ma'am, na pag may magandang, kagaya nito, walang nakikita, pero minamasama, no? Merong mga allegation pa lang, pero ang tingin na parang guilty. No, parang halimbawa kagaya diyan sa missing sa Bungero, parang pinapalutang na agad nila. Unlike sa ibang bansa pag i-interviewin, walang mga ganun Alam naman natin sa media na ganun talaga yung klase ng pagtatanong na possible ba may anggulo na nasa likod nito, yung mga pwedeng mga ganun din pero mapapansin natin halimbawa sa ibang bansa pag nakakapanood ako ng may mga interview, pag may mga krimen or may mga insidente, isasabihin agad nila na ongoing pa rin yung hindi pa namin masabi, ongoing yung para at least makikita natin na patas, no? Gobyerno mismo ang nagsasabi. Pero dito parang
pag meron agad nagsabi, parang yun na yung gospel truth po na ito talaga, parang kagaya sa kay Senadora Lela de Lima, nung tinanong siya ni Senador Jinggoy na bakit nung ikaw ay naging CHR, naging DOJ Secretary, sa inyo yung panahon na yun, meron kang kapangyarihan, hawak mo yung NBI during that time, pwede ka rin makipag-ugnay. Kasi sa inyo nga, yung administrasyon, bakit walang kaso? Sasabihin lang na hindi na build up, walang testigo, tsaka walang ebidensya, pero naniniwala na may kasalanan ang Pangulo. Ganun ba ang klase ng hustisya po, ma'am? Ang sistema po ng hustisya natin sa bansa. Tapos sasabihin pa na pagdating sa issue tungkol sa EJK, medyo nandun yung bagsak daw yung ating justice system. Sa iba naman, okay naman daw. Pwede ba yun, ma'am? Ang tawag sa ginagawa nila, extreme partisanship. Diba? Lahat yung sa kanilang side lang, sila lang ang magaling, sila lang ang tama, at lahat ng nasa kabilang panig ay walang tama. Lahat, and evil. Yan, mga ganyan yung characterization. Hindi ito nakakatulong kasi parang sinasabi nila sa taong bayan, the government will never be fair. Basta kung sino yung nakaupo, lahat babasahin para pumanig doon sa nakaupo. Di ba dapat for the people, lahat ng gobyerno ang tinututukan, hindi yung mga tao na nakaupo sa pwesto, hindi yung pagdidefend sa kanila, hindi yung paggugurgur sa mga kalaban nila o sa pagmamaliit o pag-o-oppress na mga kalaban nila. Dapat ang binibigay ng gobyerno ay serbisyo sa taong bayan. Hindi nakakatulong sa taong bayan ang misinformation. Hindi nakakatulong sa taong bayan yung paghihikayat ng partisanship. Parang ito, parang basketball game. Sino yung mas makakapuntos? Kaya na-encourage nga yung bardagulan sa social media. Now, it's okay sa umpisa, lalong-lalo na kung di mo masyadong siseryosohin yan. Pero pag umaabot na dun sa punto na natutwist na, the extreme partisanship results in severe misinformation or disinformation na nakakaapekto na ng karapatan ng ibang tao. Ibang usapan yan. Lalong-lalo na pag state-sponsored. So, yung mga ginagawa nitong Estado, mag-misinform sila ng taong bayan, tapos pagka merong mga tao dyan na meron sarili silang mga biases or sarili nilang misinformation, sa kanila, it's a criminal act. Pero pag gobyerno ang gumagawa, that's the law. Right? So, yung mga ganito, if hindi maaasahan ng ordinaryong mamamayan ang objectivity o yung pagpapatas na approach ng gobyerno, wala silang tatakbuhan. So, ito ay injustice by itself. Pinapakita ng gobyerno na it's okay. Sige, mag-oppress tayo ng ilang mga tao dyan, okay lang. Mag-deny tayo ng freedom of speech. Kami pwede mag-disinform, kayo hindi pwede. And besides, wala naman kayong sinasabing tama, lahat ng sinasabi niyo ay misinformation. There's no room for discussion. Government should encourage discussion. Kaya nga, attorney, dapat hindi na sila magtaka kung hindi ramdam ng taong bayan yung kanilang nagiging trabaho ko, no? Kasi 'di ba sa unang podcast ba 'yon ni Marcos Jr., inamin niya doon na parang hindi ramdam, meron daw sila mga malalaking project kaya mas magko-concentrate sila dito sa mga na ito. Pero kung mapapansin mo naman, panay naman ang banat, mas doon na highlight, imbis na yung communication nila ipagmalaki, like kagaya sa panahon ni PRRD na talagang mas, kumbaga, sa panahon ni PRRD, ma'am, doon yung mga good governance, yung mga accomplishment ng gobyerno na highlight na noon, binabaliwala lang naman yan Ang, kumbaga, ang balita sa mga marites ng mga Pilipino, yung mga chismis at mga away sa politika, ganun ang kanilang pinapanood. Pero nakita natin yung pag-ikot, di ba, na parang na-appreciate ng mga Pilipino yung mga iba't ibang mga achievements, build, yung pati sa war on drugs, anti-criminality campaign, na-appreciate nila yon. Pero ngayon, kahit nasabihin nila, puro na lang kasi sila banat, ang nangyayari, hindi na ramdam tuloy. Na sayang yung panahon na may communicate, or it's either na nasayangan sila sa communicate or wala talaga silang achievement din. Kaya hindi rin ramdam. Pwede rin ganun, attorney. Ay, ganun na nga yung nangyayari. Bukod pa doon, parang ang pinalalabas nila, yung kanilang oppression ng isang particular na sektor o ilan sa kanilang mga political na kalaban sa politika,
ang pag-o-oppress nila dun sa mga Duterte, yan ang achievement nila. Yan ang pinalalabas nila na okay, ito yung trabaho na ginawa nila in the past 3 years. We have oppressed our political enemies. Pero hindi yun ang tatawagin nila. Sasabihin nila, we are, waging justice. Parang ganyan. Pwede ba? Ibig sabihin kasi, pinagtatakpan din nila yung lack of achievements, lack of real service, lack of real projects, lack of real progress. At nakikita natin, kaya nga naging very controversial yung pag-standardize ng taxes sa savings. Nararamdaman ng taong bayan, parang nadadagdagan lang ng nadadagdagan yung mga obligasyon. Nadadagdagan yung buwis, yun ang feeling. Hindi ko sinasabing nangyayari yun. Pero ang pakiramdam is lahat ng ginagawa ng gobyerno, pahirap sa taong bayan. Tapos, hindi entertaining itong mga balita ng kanilang pag-o-oppress sa mga Duterte. Masyadong nag-identify ang mga ordinaryong mamamayan sa mga Duterte. Nagmumukhang elitista ang mga nakaupo sa gobyerno. Hindi equal ang power equation. Ang ginagawa nila is yung mga wala sa power, yung mga mahihina, yung mga hindi mayayaman, yan ang mga tina-target at ino-oppress. And in the meantime, walang dagdag sa edukasyon, walang dagdag sa infrastruktura, walang dagdag na trabaho, or at least hindi nararamdaman ang lahat ng ito. Wala nga tayong nakikitang pag-aayos sa mga pulisiya ng gobyerno. Yung streamlining, it's a joke. Yung ginagawa ng presidente, ano ba yung tinanggal na posisyon kamakailan lang? Yung mga tipong, yun na yung tinanggal mo, tapos gusto mo mag-cheering squad na kami dito. Dagdagan nyo naman yung serbisyo natin. Kasi hindi naman nalilingat ang mga tao. Yung ina-assume nila na may katangahan sa masang Pilipino, panahon na po ng internet Ang dami ng lumalabas, marami ng pagkakataon na makacheck. So, to borrow a phrase from Yusek Claire, nakakalungkot. Opo. Attorney, siguro mensahe na lang po sa sabay ng Pilipino, mga nag-o-observe po ngayon, lalo na sa mga overseas Filipinos na rin, na tuloy-tuloy pa rin na nagsasakripisyo, lalo na kasi ramdam pa rin nila yung mga pangyayari dito sa Pilipinas kahit nasa iba yung dagat sila. Nasa inyo po yung pagkakataon po, ma'am? Ang hinihiling ko lang sa mga kababayan po is, kung nararamdaman natin yung opresyon, nararamdaman natin ang hirap ng buhay, kailangan magsalita tayo. Yan po ay ginagarantiya ng ating saligang batas na ito po ang pressure valve ng ating lipunan. Kailangan makapagsalita tayo, makapagpahayag tayo, hanggang umabot sa Malacanang na hindi na tayo maligaya dito sa ginagawa nila. Yung pagbabaliwala ng ating mga pangangailangan, yung mga puro pakitang tao, puro press release, bigyan mo ko ng problema ng gobyerno, ang irireseta nila, PR. Dahil may problema dun sa wala tayong build, walang infrastructure, mataas ang presyo ng pagkain, humaharap tayo sa posibleng magkakaalitan dito sa rehiyon natin. Anong gagawin nila? Mag-hire ng panibagong press secretary. Tama, ganyan ang ating gobyerno, daig pa showbiz. So, kailangan ipahayag natin na hindi tayo masaya sa gobyernong ito. Hindi man sila mababago kaagad, at least maitala natin sa kasaysayan na ganito ang presidente natin ngayon, ganito ang administrasyon. Nang sa gayon maalala ng mga anak natin at mga apo natin na nagkamali tayo sa pagpipili ng mga katulad nila. Nang sa gayon hindi na po maulit. Ulitin ko po, yung ating karapatan magsalita at magpahayag, ito ay sandata. Maproteksyonan man lang natin ang future generations nang hindi na po ito maulit muli.